Everything is political, Admar. So, political lahat ito. Kahit na nga desisyon ng ICC is political. Ano mangyayari yun na ang desisyon sa ICC ay based on possibility na possible na kung bibigyan ng interim release, possible na tatakas yung former President Duterte. Light rest, possible. Possible raw na ma-influence niya yung mga witnesses. Possible daw na maka-interfere siya sa proseso ng kanyang hearing. Alam mo, paano mangyari yan sa isang 80 years old, very weak, physically weak, meron pang problema sa kanyang mental cognitive niya, meron ng malimutin na siya. Paano siya makatakas? Oh. Ngayon, paano siya maka-influensya ng mga witnesses? Kung nandoon siya sa ibang bansa, hindi mo siya ibalik sa Pilipinas. Kahit na nga ibalik sa Pilipinas, paano magawa niya? Wala na siyang power dito. Sila nga ang pinipersecute ngayon. Now and then, nagkakaroon po talaga ng mga kilos protesta. Ang pagpapahayag po ba ng boses ng taong bayan, kumbaga, obligado po ba ang gobyerno na magkaroon ng pagbabago sa kanyang pulisiya? What do you mean? Opo, halimbawa, yung pagbabago po, kumbaga magiging parte sa kanyang public service, yung pagsasagawa ng pulisiya, kapag meron pong pagpapalabas ng mga hinaing ng taong bayan. Kumbaga sa isang gumagalaw na gobyerno, sa isang kumbaga parang hindi tiwaling gobyerno, obligado ba ang pamahalaan na magkaroon ng pagbabago sa kanyang mga pinapatupad na polisiya kapag naririnig niya yung sentimiento ng ating mga kababayan? At dito sa mga pangyayari ngayon, meron bang pagbabago sa policy making natin, Attorney? Okay. Let us start with the principle na lahat ng kapangyarihan, all powers that are being exercised by our chosen representatives come from the people. Sila kasi ang tao yung real sovereign. Sovereignty resides in the people and all government authorities from the people. Pinapahiram lang yan at saka ang pagpahiram yan ay may period, limited period. Therefore, kasi ang may-ari naman ng kapangyarihan ay yung tao, dapat sila man ang, kaya nga to quote the most often quoted na statement ni former President Ninoy Aquino, yung boss, yung tao ko ang boss. Yan talaga kasi tayo, kung anong order ng boss natin, yan ang sinusunod natin eh. So, dapat sana, iyon ang expectation. Pero the moment ang pinapahiram ng may-ari ng kapangyarihan ay hindi na tumutupad sa kagustuhan ng may-ari ng kapangyarihan, siya ay parang traitor na. They already betrayed the trust of the people reposed on them. So, kung may betrayal yan, meron niyang mga consequences. So, iyon ang talagang fundamental principle that governs our principle of representation sa republicanism. Kasi sa republicanism, meron diyang principle of representation at saka renovation. Representation in the sense that the power is just lent by the people to their chosen representatives. At saka renovation kasi the people can renovate, can change sa kanilang mga chosen representatives. Now, kung gusto mong manatili, if you enjoy, and not only enjoy, but if you are parang truthful to what you promise, to what you pledge to the owner of your authority, dapat truthful ka, faithful ka sa kagustuhan ng iyong amo, which are the people.
Opo, at alam natin na napakaraki po ang role naman, no, sa ilalim ng ating konstitusyon dito po sa mga kasundaluhan po, attorney, no. Inihahayag hindi na ito bago itong mga protesta na ito, meron ng mga mas malalaki pang kilos protesta na naganap, no, ang mga Pilipino sa social media talagang umaga, tanghali, gabi, talagang ang mga komento hindi nawawala yung issue po ng korupsyon. Lagi nating naulit-ulit itong role ng kasundaluhan para sa pag-defend, no, sa taong bayan, para ipaglaban ang taong bayan. Pero kamakailan lang po, nagkaroon po ng pagpupulong naman itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa AFP. At ang sinabi niya man dito, stand with me, don't let lies distract you. Kumbaga, ano po yung sinasabi ng konstitusyon po natin, attorney? Iyan po ba ay talagang nakatutok lang sa pagdepensa sa Pangulo, sa Commander-in-Chief niya? At saan po yung mas makapangyarihan sa pagkikinig sa boses ng mga Pilipino, ng taong bayan po, attorney? Yan, nakasabi yan sa Article 2, Section 3, I think. Civilian authority is at all times supreme over the military. Period. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yun ang sequence ng ating constitutional provision. So, civilian authority must at all times supreme over the military. Period. The AFP is the protector of the people and the state. Now, okay, Judge, of course, if you are the president, you want to convince the military na stay with me kasi I am on the right track. Now, judgment call naman yan ng military kung kanilang commander-in-chief ay nagsasabi ng totoo o hindi. I don't know how they will make that goal or judgment. Sa kanila na yan. Meron naman din silang dynamics dyan. Hindi naman sila mga robots. They are also intelligent people. They know they are not deaf, they are not blind to what is happening to our country right now. At saka, they can also separate the truth from the lies. They have truth and they have lies. Alam naman nila yan. They are not restricted from reading news. In fact, they are not restricted from looking at their cell phones. May mga information dyan. So, sila ay pareho sa atin. Nakikinig din. Nakikinig, nakatitig sa mga pangyayari. So, give up to them what is the best for the country. Opo, kumbaga, sa tingin nyo po, itong ganitong pahayag sa pagtanggap, pag-interpret po, na, lalo na sa mga kasundaluhan, paano po kaya ito, sir, dapat i-interpret ng mga sundalo sa gitna po ng political tension ngayon sa ating bansa? Kasi lagi nating naririnig, dapat hindi maging partisan ang mga kasundaluhan. Pero sinasabi po na kung ano yung boses ng taong bayan, kumbaga dapat nandun siya para ipaglaban ang taong bayan. Ngayon naririnig natin yung sentimiento ng taong bayan. Attorney. As I said, this gentlemen and officers and gentlemen of the armed forces, they are bright, intelligent, well-informed individuals. They know, they can dissect all the issues confronting the country. Now, they also have this chain of command, meron sila mga principles dyan. But at the end of the day, I know that what they will be considering is the survival of our republic. They can't afford our republic to be disintegrated o parang destroyed. Yan talaga ang kanilang
siguro pinag-iisipan. Opo. Ngayon, everything is fluid. Everything is dynamic. Lahat hindi ito, kasi itong mga pangyayari ay hindi ito ma-explain natin in engineering parlance na 1 plus 1 equals 2. Kung ito may mga in-anticipate natin na bigla lang may susulpot na mga factors na maka-change ng dynamics sa society. Like for example, I will give you an example. Yung about corruption ng yung itong flood control. We didn't know the impact of it kung hindi yun umuulan at saka bumabaha sa Manila. Doon na-exposed Presidente ay he was claiming, he was announcing to the whole world, to the country that ilang thousands yun of flood control na tapos na. Yung araw bumaha, so nakita wala pala. Kung mayroon man, cost pala ito sa substandard. So ibig kong sabihin, everything is fluid. May mga triggers yan So, but at the end of the day, mahirap kasi natin parang pangunahin. Hindi, I cannot read the minds of our officers of the armed forces mobilities. They have their own way of thinking. Pero I still believe that what is in their hearts and minds is the survival of our republic. Opo, may tuturing bang ito? Itong pahayag ng Pangulo po na political, kumbaga palang political messaging at may limitasyon po ba? Meron bang sinasabi sa ating batas o konstitusyon na limitasyon sa pwedeng banggitin ng isang commander-in-chief? Kasi nga, ang sinasabi nga, ulitin lang natin na dapat hindi maging partisan, kumbaga. Pero sa pamamagitan nito, kumbaga kung susunod sila, magiging partisan sila. Kumbaga, paano may maintain yan na nasa neutral side itong mga sundalo attorney? May limitasyon ba? Or meron bang palatandaan ito na itong ginagawa ng Pangulo ay kumbaga nakikita niya na parang nawawala na ba ng tiwala ang mga kasundaluhan na kailangang i-remind sila, attorney? It could be. Pero ang sa akin lang, I have belief, I have faith in the armed forces na ang gagawin talaga nila paano maprotektahan, paano ma-preserve ang ating republic. Kaya nga I have a high respect from them. As I said, pabalik-balikin ito, they are not robots, they are listening, they are studying, they are seeing anong nangyayari sa ating bansa. Now, siguro at the right time, they will make a judgment na kung anong ikakabuti ng ating bansa. Let's live up that to them. Kasi they know better. And they know, history taught us that the armed forces will do the right thing. Opo, lipat naman po tayo sa dito po sa habeas corpus po no na inihain po. May pag-usad na po dito sa hiling na ito, attorney. Unang-una po, ano po masasabi nyo rito po? Matagal nang hinihiling, matagal nang inaantay itong magiging desisyon or hakbang po ng Korte Suprema ukol po rito, attorney. Yes. It's a good development at saka may mga questions ang Supreme Court na pinapasagot that would guide them in the decision. Malaking impact ito sa ating bansa kasi mga scenarios dyan ang dami. Now, kung ano ang kahinatnan dito, it will define what country do we have. Ito maganda itong pagkataon nito, how would the Supreme Court make the decision regarding the power of the executive, yung lalo na sa ating obligation if there is any with the Rome Statute kasi may
it cannot be denied na we are no longer a member of the Rome Statute, so dapat walang jurisdiction ng ICC. Now, yung pag-surrender ba sa ating former president is lawful? Was it an extraordinary rendition? Yun ang mga tanong diyan na pwedeng mabigyan ng linaw the moment the Supreme Court will make a decision. Opo, ito ba ay nangangahulugan na nagkakaroon ng merito or sa usual ba pag may ganitong hakbang po ang Korte Suprema, kumbaga positive ito doon sa mga humihiling, attorney? Merong due course. Meaning, ibig sabihin, there is a parabang reason na dapat ito i-deliberate. So, hindi ito sabihin natin na parang must be dismissed or lack of merit. Merong due course. That's why may mga issues dyan na linawin, binibigyan na pagkataon both sides to expound their arguments. At sa karamihan dito na arguments ay yun sinasabi na natin. Nag-exceed ba ang executive branch sa kanilang power to deliver our former president? Meron ba tayong obligation to do that? At saka, kailangan bang, meron bang obligation din ang gobyerno to submit to our judicial process before the government will surrender our fellow citizen to another entity? So, these are just part of the many issues that will be eventually resolved by the Supreme Court para matuldukan na ito. Kasi masakit talaga ito sa ating bansa. It is to me a derogation of our sovereignty. Opo. Attorney, ito po bang habeas corpus, itong petition na ito, sakali para lamang mapag-usapan, if ever po na makakuha ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema ang kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari bang gamitin ito sa International Criminal Court? Dahil, di ba, nagko-question doon sa naging proseso, sa pagpapadala, kumbaga mayroong, if ever man mayroong something na problema doon sa naging proseso, maaari bang maging void yun at makatulong upang maipabalik sa bansa ang dating presidente at parang mag-reset ulit? Kung meron mang warrant, dadaan ulit sa proseso na sinasabi po ng international law at batas po natin dito sa Pilipinas. Attorney, sa tingin niyo po? Yan, mga scenarios yan. That is one of the best scenarios. Na kung mangyayari yan, the Philippine government will be ordered to do whatever it takes, whatever yung diplomatic na mga initiatives nila to bring back the former president. Kasi ang habeas corpus naman ay ipresentar mo yung tao sa korte. Yan ang isa sa mga best case scenarios na mangyayari sa kaso nito. Opo. At saka, opo. Sige po. It would set a precedent na kung may mangyayari na pareho kahiyantulad, similar with the case of former president, na dadaan ito in accordance with the requirements that may be defined by the Supreme Court under this case. Opo. Dito naman po sa naging komento ng Malacanang na sinasabing nire-respeto nila ang desisyon po ng ICC. Sa pananaw niyo po, ito po ba ay paano nyo binabasa itong mensahe na to? Legal positioning ba ito or political messaging or ano po, attorney? Everything is political, Admar. So, political lahat ito. Kahit na nga desisyon ng ICC is political. Ano mangyayari yun na ang desisyon sa ICC ay based on possibility na possible na kung bigyan ng interim release, possible na tatakas yung former President Duterte.
flight risk, possible. Possible raw na ma-influence niya yung mga witnesses. Possible daw na maka-interfere siya sa proseso ng kanyang hearing. Alam mo, paano mangyari yan sa isang 80 years old, very weak, physically weak, meron pang problema sa kanyang mental cognitive niya, meron ng malimutin na siya. Paano siya makatakas? Ngayon, paano siya maka-influensya ng mga witnesses? Kung nandoon siya sa ibang bansa, hindi mo siya ibalik sa Pilipinas. Kahit na nga ibalik sa Pilipinas, paano magawa niya? Wala na siyang power dito. Sila nga ang pinipersecute ngayon. So, it is comical to listen to the arguments. So, yan talaga ang decision. Sa palagay ko, ICC is just trying to preserve its existence kasi to justify their budget. Alam mo naman, wala silang ginagawa. They are being paid through the contributions of the member states at saka wala silang ginagawa. So si President Duterte ang ginagawa nila ngayong example para mapapanatili ang kanilang existence. Wala silang ibang kaso na in-handle kasi they cannot enforce the warrant of arrest against Netanyahu of Israel. Hindi pwede kasi the Israeli government is very protective of their own people at saka yung sovereignty nila. They cannot execute a warrant of arrest against anyone in the United States of America. Yung mga army nila o mga officers nila kasi ang Amerika mayroong batas na kung may mga ICC na pupunta doon para mag-investigate ng mga war crimes na ginagawa ng kanilang mga sundalo, yun dito mga ICC na mga personnel will be arrested at saka yung kanilang mga bank accounts will be frozen. They can't enforce the warrant of arrest against Vladimir Putin. Baka papatayin sa papunta sa ng Moscow. Kaya ngayon, si Duterte ang kailang ginawa nila parang exhibit para to show to their masters sa kanilang nagsisweldo sa kanila na hey, we are worth maintaining your budget kasi ito, may ginagawa kami. Ano yan maging war criminal? Wala bang gira dito sa atin? Saka yung war on drugs is just a policy. At saka, paano ma-justify yung crime against humanity na ang kuangan, sinasabi nilang pinapatay, 54 lang. At saka may ebidensya ba na it was the former president who ordered the killing of these people? Hindi ka na-investigate. Yung ibang pinatay dyan ay pinatay ng mga drug syndicates din para to silence their operations. Hindi rin tinitingnan nila yung mga pinatay dyan ay pinatay ng mga pulis kasi sila yung mga runner nila. So, meron bang dokumento? Meron bang document na may pakita na the president as a policy order in a written document na papatayin yung lahat ng mga criminals na ito? Wala sila mapakita. Kasi wala naman. It's just, siguro may mga harsh language siya. Pero yung harsh language niya, it's all about if your lives are at stake, dapat, wala naman yan, you have to protect yourself. Yung self-defense at saka yung performance of your duty, lawful performance of your duty as a policeman. So, kaya nga, mahirap tanggapin itong desisyon na ito, pero everything is political. Opo. Dito po sa naging pahayag po ng Malacanang, ito ba'y malinaw din na palatandaan or kumbaga malinaw na kumbaga merong pagkakasalungat doon sa paninindigan ng bansa na hindi tayo saklaw ng jurisdiction ng ICC.
itong respect the decision comment ng palasyo ng ating Malacanang. And meron bang konsepto din sa international law na respect without recognition, attorney? Admar, consistent naman sila. Kasi sila man ang papadala kay President Duterte doon sa ICC. So, expected na happy sila sa desisyon na yan. Kasi kasama sila sa plano na yan eh. Sino naman ang nagpapadala doon? Gobyerno naman natin. Alangan naman na hindi sila masiyahan sa desisyon. Ginusto man nga, Manila yan from the very beginning. So, the palace is just consistent with what it started the moment it allowed the abduction and this turning over of the former president to a foreign tribunal. So walang inconsistency diyan. They are consistent with what they believe in, what they decided on. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, dito po sa mga issue ng kaliwat kanang mga kilos protesta tungkol sa korupsyon, sa development po sa ICC, mga sinasabing mga involved dito po sa korupsyon. Ano po yung nakikita nyong institutional stress test sa political and constitutional framework? At kung lagi po itong nabobrought up, lalo itong mga problemang inihahayag ng taong bayan po, attorney, kakayanin pa ba ito? Kumbaga, kakayanan ba itong matabunan ng papogi lang, papogi points? Sa tingin niyo po, attorney, kaya pa bang magtagal ang administration na ito kung ito'y paulit-ulit po na nangyayari po sa ating bansa ngayon? Hindi pa natin napag-uusapan pa nga dito. May dagdag natin yung problema din sa ating ekonomiya po, attorney. Okay nga. Itong mga sigaw, part ito sa ating democratic process, part ito sa ating the freedom of expression, kasi yan man talaga ang cornerstone of our democracy. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, kasama yan. Then the government also has all the wherewithal to preserve the republic and argue to the people that what we are doing is in accordance to your welfare. Kaya niyang thesis, antithesis principle para makagawa tayo ng synthesis. Now at the end of the day, kung meron ang mga tao people are assertive of the rights, talagang mangyari yan kasi itong pangyayari nito, it has already acquired a life of its own. May buhay nito. At saka itong buhay nito, mag-mutate ito. Hindi natin malaman kung saan hantong. As long as mayroong grievances ang tao, talagang it will create a life of its own. So, it will expand, it will escalate. Now, the government has to contain this. Talagang gagawin ng paraan to stop this escalation of grievances. Ngayon, ang isang factor din nito na parabang breaking point din dito, itong economy. Now, kaya nga everything is fluid. The government has to do something in order to restore the trust of the people para itong yung galit ng tao ay maibsan at saka the people will bring back their trust to the government. That's the time that the government will be able to survive. Parang ang gobyerno ay para itong barko So, there is a storm ongoing. Ang problema kung ang barko nito ay may butas na. Now, the holes must be plugged. Now, kung ang butas ay lalaki at daming butas, now eventually, yan ang problema na baka malunod ito. Ano bang Tagalog sa lunod? Kaya nga, we have to watch
the developments as it unfolds. All right. Attorney,